Mga kabunyog, mga kababayan na nasa iba't ibang panig ngayon ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, nung oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas, mundo. So ngayon mga kabunyog, oh, sa si Marcos alam naman natin nasa ano ngayon, Europe. March 11 to 15. Hanggang bukas siya. Sa ngayon, ang alam ko nasa Czech Republic na siya. Dalawang bansa ang pupuntahan niya ngayon sa Europa, Germany at saka Czech Republic. Umalis siya ng Pilipinas March 11. Yang nakikita niyo sa picture, yan ang Chancellor ng Germany, si Olaf Scholz. Olaf Scholz, ka ang Chancellor ng Germany. Ngayon, sa pag-uusap ni German Chancellor Olaf Scholz at ni Marcos Jr., kwento mismo ni Marcos Jr., tinanong siya ni Olaf, kung ano daw ba ang ano nang nangyayari sa ICC. So, anong ibig sabihin nito mga kabunyog? Rudy Santos, salamat sa pag-send ng stars ha. Anong ibig sabihin niyan? Kung sa pag-uusap ni German Chancellor Olaf Scholz at ni Marcos Jr. ay ni-raise ng German Chancellor o ng leader ng Germany ang issue ng ICC, ibig sabihin niyan, sa Germany at sa mga bansang Europeo, mga European countries, importante sa kanila ang human rights, importante sa kanila ang International Criminal Court. Ngayon, ano ang dapat diyan ma-realize na sana ni Marcos Jr. Ano sana ang dapat ma-realize niya? Na kung gusto niya na irespeto ang Pilipinas ng international community, lalo na ng European Union countries, kung gusto niya na ang European Union ay suportahan ang Pilipinas, ang sadya niya rin lang naman doon ay maghanap ng mga negosyo, kung gusto niya na para sa Europa ay itrato ang Pilipinas na priority sa trading partner nito, kailangan ang stand ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC ay naaayon sa European Union. Yun ang ibig sabihin nun. Kumbaga, bumisita ka sa kanilang bansa. Tinanong kanila tungkol sa ICC. Ibig sabihin, importante sa kanila ang ICC. So ngayon, ano dapat ang maging ano dyan kay Marcos? Problema, yung stand ni Marcos Jr. sa ICC, nakakahiya eh. Nakakahiya ang stand niya. Di ba? Nakakahiya. Bakit nakakahiya? Sasabihin mo dun sa German Chancellor na we are, as far as the ICC is concerned, we do not recognize its jurisdiction. Ay, di ba nakakahiya yun? Di ba? Sasabihin mo dun sa German Chancellor, sasabihin mo dun sa leader ng Europe na hindi natin nire-recognize ang ICC. Samantalang sa kanila nga, napaka-importante ng International Criminal Court. Yan na yung problema ni Marcos. Kaya hindi dito importante lang yung umikot siya sa Europe. Napuntahan niya na, alam ko, ang Belgium. Napuntahan niya na ang Germany ngayon. Napuntahan niya na ang Switzerland. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kung pupunta ka doon, dapat alam mo na sa European Union, napakahalaga sa kanila ng International Criminal Court, ng human rights. So kung gusto mong ma-impress mo sila para magnegosyo sila sa Pilipinas, para i-treat ka ng European Union na kagalang-galang na bansa, dapat sabihin mo ang stand mo sana doon para sa ICC. We are cooperating with the ICC. We are, di ba? Ano yun eh? Kahit hindi na kami member ng ICC, in fact, pinag-iisipan namin, we are planning to return to the ICC and become a member. We are considering that. We are cooperating with the ICC. Di ba? Ganun dapat. Kaya lang, hindi nga ganun ang stand niya eh. Ang stand niya, we do not recognize the jurisdiction of the ICC. Di pangit ka agad. Pangit ka agad. Di ba? Lumilitaw na ngayon. Lumitaw na ngayon ang problema ng kanyang policy towards the ICC. Di ba?
Hindi kumpleto ang kanyang pagtataguyod ng human rights eh. Sa mga bansang yan sa Europe, sa mga Western nations, ano yan? Mabuti kung ang kausap niya China. Kung ang kakaibigan niya China at saka Russia, yun, hindi i-raise doon ang issue ng ICC. Di ba? Ngayon, kung si Marcos Jr., ang policy niya ay makipagkaibigan sa European Union, dapat maging consistent siya. At ano yon? Ang mga issues na malapit sa Europe ay climate change. Yung mga issue na yan sa climate change. Yung issue ng human rights, good governance, democracy. Di ba? Yon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, magulo, tama ka, Gis. So ngayon, anong ano niya? Sa tingin niya ba na-impress niya si Olaf Scholz doon sa sagot niya? Anong sagot niya? The ICC, regarding the ICC, we don't recognize its jurisdiction. In-explain niya na lang daw kay Olaf yung stand ng Pilipinas na hindi natin, na may problema daw tayo sa jurisdiction. Wala. Di ba mga kabunyog? Yan ang problema ni Marcos Jr. Tama ka rin si Bastian Sartin Gonzaga. Yung advisor ni Marcos, dapat binibrief siya. Kaya, paikot siya ng paikot kung saan siya pumupunta. Kung gusto niyang ma-impress ang mga bansa sa Europa para mag-invest sa Pilipinas, para i-recognize ang kanyang administrasyon, ipakita niya na iba na ang kanyang administrasyon kaysa kay Duterte. O sasabihin niya, iba na ang aking administrasyon compared sa aking predecessor. Pero hindi mo nire-recognize ang ICC. Tapos kini-question mo pa ang jurisdiction nito. Wala. Wala yan. Di ba mga kabunyog? Tingnan nyo. Panuorin nyo yung sagot ni Marcos. Wala eh. Hirap. Hirap ito. Daisy Kabanding, salamat na sa pag-send ng stars. Yes, he brought it up in the lunch. And he just basically asked the status of that investigation into the drug war in the previous administration. And I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. So I think we just wanted to be informed. But I went further. Yan, kita nyo? In-explain niya daw, ni-raise daw ni Olaf Scholz yung issue ng ICC, in-explain niya daw ang stand ng Pilipinas, yung problema natin sa jurisdiction ng ICC. Di ba? Wala! Anong sabi niya? I think he just wanted to be informed. Hindi. Ang ine-expect sa'yo nun, Marcos Jr., na sana ang stand mo sa ICC ay matibay. Yun. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang problema. Kaya ang title ng topic ko ngayon, problema sa stand ni Marcos Jr. sa ICC, lumitaw sa Europa. Di ba? Di ba? Yan yung problema eh. Ang kausap mo, ang gusto niyang marinig, sila sa Europa, ang gusto nilang marinig yung commitment natin sa ICC na nagko-cooperate tayo dito. Tapos pag sabi mo doon, ang sasabihin mo, sorry but we have a problem with the ICC as regards jurisdiction. Wala. Wala na. Diba? Yan yung problema. Napakahirap eh. Inconsistent. Pinagmamalaki niya na ang ginagawa daw ng Pilipinas ngayon tungkol sa drugs, war on drugs, ay iba na kaysa kay Duterte. Okay, doon. Pwede yun. Pero ICC sa kanila ang importante. ICC. Yan yung mga kabunyog. Yan ang problema ng stand ni habang umiikot siya sa United States, sa Canada, sa European Union, sa mga Western nations na nagbibigay ng halaga sa ICC, habang nare-raise ang issue na yan ng ICC, at ang sagot niya ay laging ganon, na we have a problem as to jurisdictions with the ICC, ay nakakahiya ka. Ang maganda nga lang talaga sa kanya, kumpara kay Duterte, naging open siya sa European Union.
Wala kang magiging problema sa issue ng ICC kung ang pupuntahan mo, Russia at saka China. Di ba? Yan mga kabunyog, yan yung sinasabi ko. Hindi consistent si Marcos eh. Sana may magaling siyang advisor na mag-a-advise sa kanya ng mga bagay na yan. Pero, imagine niyo kung talagang nanindigan na siya kontra sa ICC, ay nanindigan na siya para sa ICC, at mayroon ng ginagawang hakbang para bumalik uli sa ICC. Yan yung ikikwento niya. Pagpunta niya ng Europa, pagpunta niya ng Germany, pagpunta niya ng the Czech Republic, pagpunta niya sa ibang bansa ng European Union, sasaluduhan siya. Sasaluduhan siya. At yung imahe ng Marcos na masama, yung imahe ng Marcos na diktador, human rights abuser nung panahon, mababago na. So this is a Marcos different from his father. O di ba? Ganyan yan. Di ba? Ang galing niya sana eh. Ang galing sana. Kung ang mga sasabihin ni Marcos, yung iba na yung kampanya sa war on drugs, hindi na tulad ni Duterte, tayo ay nag-iisip ng bumalik sa ICC, nagko-cooperate tayo sa ICC sa ginagawa nito, siguro iniisip nung kaharap niya. Dati wala silang respeto kay BBM, kay Marcos Jr. Pero ngayon parang natututunan na nilang irespeto ito eh. Di ba? Kasi iba pala ito kaysa kay Duterte. Iba rin pala ito sa kanyang ama eh. Di ba? Yun. Sayang eh. Maraming sinasayang si Marcos na pagkakataon. Actually, yun yung pagkakataon na i-redeem niya ang kanilang apelyido. Kaya imagine niyo, tinanong siya ni Olaf Scholz tungkol sa ICC, tapos ang sagot mo, we have a problem as to jurisdictions with the ICC. Di ba? Yun. Yan yung yan mga kabunyog. Dapat nare-realize niya, pagbalik niya ng Pilipinas, imiting niya yung mga advisors niya. Hindi kaya tayo, paulit-ulit yung ICC na yan, nang pumunta ako ng Belgium, ng Switzerland, ng Australia, ng ibang bansa, tinatanong lagi yan kahit ng media, tinatanong yan ng foreign media. Ano kaya kung yun na natin, mag-cooperate na tayo sa ICC, o di ba? Ang galing sanang sagot yan eh. Kaya lang yun na nga, yan ang problema. Yan ang problema ni Marcos Jr. Hindi consistent. Hindi consistent. Hindi naman ako nag-i-expect sa kanya na maging perfecto siya. Alam nyo naman ako. Di ba? Si Attorney Enzo Recto, tayo sa programa natin, kahit hindi natin ibinuto si Marcos, pero natutuwa tayo sa mga sitwasyon na okay naman ang stand niya. Pero ito yung mga stand niya, tulad dito sa ICC na, sa tingin ko, ayusin niya na yan. Bakit? Bakit? Nagkakaproblema nga eh, malinaw. Pagpunta niya ng Germany, siya na mismong nagkwento, tinanong sa kanya ng Chancellor ni Olaf Scholz kung ano daw bang nangyayari sa ICC. Tapos ang sabi niya, nag-explain siya. Sa tingin mo ba, tatanggapin ng mga European leaders ang explanation niya? Hindi yun. Itong Divina Balmores, magpresidente ka muna, paulit-ulit, para kang tanga. Para kang tanga. Itong Divina Balmores, hindi naiintindihan yung dinidiscuss natin. Tawawa naman ito. Yan yung problema dyan sa ganyang mga tao. Wala nang ibang masabi, yan lang. Parang troll. Para kaling troll ni Duterte. Diba? So yan mga kabunyog. Sa aking mga followers at subscribers na sumusubaybay sa akin para sa mga intelligent na discussion ng mga issues, salamat sa inyo. Yan po. Ito, mga kabunyog, dinidiscuss ko to para makita natin anong di ba? Ang ganda sana ng niya. Kaya lang, kung totoo, nalagay siya sa defensive. Nalagay siya dun sa defensive. Siyempre, yung German Chancellor, hindi naman yan magpapapansin na hindi siya kumbinsido sa sagot ni Marcos. Ano naman yan? Siyempre, civil yan. Hindi naman yan yung magpapapansin na o mapapansin mo sa kanya na hindi siya kumbinsido. Pero sigurado tayo hindi siya kumbinsido. Redemption ito eh. Kung ang stand niya sana sa ICC ay nag-cooperate na sa ICC, babalik na uli sa ICC, yun, ang galing ng impression sa kanya sa Europe niyan. Yan ang pinakamagandang offensive niya sa Europe. Baka ma-accomplish yung purpose niya
na madagdagan ng investment sa Pilipinas. Kasi kahit pala Marcos ang presidente ng Pilipinas, iba rin pala itong Marcos na to. Iba pala ito kay Duterte. Iba pala ito sa kanyang ama. Di ba? Yan yun. Alis na sana ako. Ang daming pumapasok pa. Nanghihinayang ako. Ang daming na-appreciate itong talakayan natin. Kaya alam nyo, kahit may mga divinable mores na hindi na-appreciate ang dinidiscuss natin, ang 95% naman ng nanonood sa atin na-appreciate ang pinag-uusapan natin. Ako kita nyo naman ako, hindi naman tayo napakaanong anti-Marcos eh. Pinupuri din naman natin pag ano. Pero ito yung isang bagay na binibigyan natin ng comment kapag sa tingin natin. Diba? Okay, o sige mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.